Ayun, kilala nyo yun? Yan po yung anak ng may-ari natin dito sa apartment. Isa dito sa mga unique design nila, nagustuhan ko yung kanilang pitrap. Kakaiba yung kanilang pitrap, nandito talaga sa dulo, no? Madali lang kung magkaroon man ng bara, andito lang yung bara, madali lang tanggalin. Detachable po yan. Ngayon, titingnan natin dito sa looban. Mukhang malinis na. Talagang ilang araw to nilinisan nila. Ayan. Meron pong dinagdag dito na screen door. Ito yung kanilang screen door. No. Pagka ikaw ay papasok dito sa kanilang door, ito yung nasa plano, ano? Dito sa pasukan pa lang, makikita na yung tugang switch. No. Ibig sabihin, kontrolado yung dalawang ilaw ang kinokontrol nito. Isa dito sa looban. Yan. Ito yung tinatawag natin tugang switch. At ito namang isa na ito dito sa labas. Ayan, nakailaw na. No. Ayan po ang ibig sabihin ng tugang switch. Okay. Dito sa drawing plan ng ating building, makikita ang tugang switch ay binubuo ng dalawang bilog na nagre-represent ang dalawang switch ang nakalagay sa lugar na ito. Pinangalanan ito na S na may titik A sa B. Kapagkat dalawa po yung kinokontrol nito, yung ilawan na A at saka itong B. Nakalagay po ito sa living area. Ito yung ating pintuan at dito tayo pumasok ngayon sa pintuan na to at pinindot natin yung A saka yung B. So, dalawa po yung nire-representang ilaw ang dinadala nitong switch dito sa may pintuan ng ating living area. Dito naman kasi sa kusina nila, meron tayong trigang na tinatawag trigang switch. Ito po yung ibig sabihin po yung tatlo ang switch. Ito yung switch para dito sa ating dining table. Yan. Ayon dun sa kasi nakalagay sa ating plano, trigang yung nakalagay dito sa switch. Ipapakita ko yung plano. Dito naman sa kitchen area, ito ay nagre-representang tatlong switch ang nilalagay dito. Sinatawag natin trigang switch. Tinawag natin itong S na may titik E, F, G. Sapagkat tatlo yung kanyang pinokontrol na ilawan na may titik E, F, saka yung G. Service area. Yan po yun Then ito yung pangalawang switch. Dito naman yan sa kanilang lababo. Actually, nagkamali po ako ng lagay dyan. Nailagay ko dun sa ceiling. Di ko akalain mayroon palang hanging cabinet. So doon sa ilalim ng hanging cabinet para doon sa pag naghuhugas ng lababo, pag naghuhugas ng pinggan o mga gulay ay makikita talaga yung mga dumi, pati na rin doon sa mga isda at karne. Kailangan kasing maliwanag yung ating hugasan. Ito lang, hindi ito napasama sa plano pero mas maganda kung maglagay ng hood para habang nagluluto ng pagkain, yung mga amoy yung daing hindi papasok or hindi mapuno ng amoy sa loob dito. Ito na yung ating labasan Ayan. Dito naman sa likuran, bandang likuran, actually ito yung ating pinaka panel board Dito naman sa ating circuit breaker, ito yung nagre-representang papunta sa home run na nakaturo mismo dito sa ating panel board 2. Ibig sabihin yung ating circuit breaker dito sa ilawan dito sa ating area na to ay nakalagay dito sa panel board 2. Lahat ng nakakonekta dito sa home run ng mga ilawan papuntang mula doon sa service area papuntang kitchen, dining table at dito sa living area, pati na rin dito sa labas ay kasama po dito sa home run C1. Itong tinatawag nating home run C1. Pati na rin yung ating
bedroom ay napasama po sa home run C1. Na-transfer lang dito gawa ng may kunting binago dito sa ating struktura, naapektuhan yung location ng ating panel board. Kaya siya napunta doon. So safe naman siya at hindi matatamaan ng door. Meron din stopper para sigurado. At siyempre meron din door lock. And ito yung ating labasan. Meron silang pwede matuyaw dito yung barbecue. Yan, pero meron ding singawan dito mula doon sa hood. Okay. At ito naman yung laundry area. Ayan. Meron tayong pang outdoor siyempre na na outlet dito. Kailangan talaga pag nasa outdoor, merong cover yan. Okay, nice. Ito, kalilinis lang po talaga ng natin, na CR dito, bathroom with CR. Ano ba yung tawag doon? Comfort room, bathroom, iba din yung comfort room. Dito kasi may shower din kasama, lavatory, and then may salamin. Kung ako dito titira, talagang buhay na buhay ako kasi tingnan nyo naman, meron pang sabitan ng kailangan mo isabit yung salawal mo at talon. At dito, di mo na kailangan ng lalagyanan ng sabon. Yan. Meron ng lalagyanan ng sabon at shower na removable. Andito yung one gang switch sa mga electrical. Meron lang kami dinagdag dito na exhaust fan. Kahit na wala naman dito sa plano, pero required kasi sa mga bathroom at comfort room na pampaalis ng mga amoy. Kaya isinabay na lang natin yun sa ilawan at saka yung exhaust fan. Isang switch lang sila. Ayan. One gun switch lang po yun nakalagay sa ating plano. Dito naman sa ating CR, comfort room, meron tayo ditong one gang switch na tinawag nating S na may titik D. So, one gang switch, isang ilaw lang po yung kanyang kinokontrol, titik D. At nilagyan ko lang ito ng additional na exhaust fan na sumasabay dito sa ilaw ng ating dito. Wala po siya dito sa plano pero nilagyan ko lang po para sa ating comfort room para maalis yung amoy kung sakaling merong magdudumi. Ito namang nasa bedroom, ganun din naman ang kanyang switch, one gun switch na may pinangalanan natin na S na may titik C. Yung ilawang C ang kanyang kinokontrol. Ganyan po ang pagbasa ng ating drawing plans sa electrical. Ito na yung papuntang itaas. Meron tayong hagdanan dito. Gusto ko yung disenyo ng kanyang hagdanan. Stainless talaga, kumikintab-kintab. Ngayon, punta tayo sa taas. Ayan. Madaming bahay po talaga dito. Titingnan natin yung sa bandang dulo. Ayan. Parehong-pareho lang po, identical lang po doon sa kabila, Ayan. So, andito yung trigang switch. Pareho lang. Dalawa. Natlo, nasa labas yun. Ilawan. So, ito na po yung kabuuhan ng ating malinis na. Ito naman, makikita nyo dito na may lagayan ng aircon.
meron talagang nakatalaga dito na lagayan ng hose, no? Kaling lalabas yung tubig ng aircon, so sisiksik lang dito yung hose para hindi na kailangan ng balde dito, masahuran, no? Nang sa ganun na maiwasan yung pag may madulas na tao. So ito yung ating dalawa yan. So dalawa din yung aircon na nilalagyan dito. Ayan. Yung view dito, ayan po sila. Okay. Ganon din sa kabila. Pareho lang din. Okay. Salamat sa panunood at pagpalait po tayo ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hanggang sa susunod, ang tabayanan po yung mga video ko na magtuturo po sa inyo na kung meron kayong gustong italakay ko tungkol sa electrical, mag-comment lang po sa ibaba.